Lumabas sa mga nakalap na testimonya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ang mansyon umano ni resigned Congressman Zaldico sa Pasig City ay hindi umano talaga bahay kundi ginagamit lang umano na imbakan ng mga umano'y nakukulimbat na pondo sa maanumalyang flood control projects. Sa salaysay ni former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakasaad sa interim report na isinumite ng ICI sa Ombudsman, sinabi nitong natuklasan niyang walang mga furniture ang bahay ni Ko sa isang prestihiyosong village at tanging mga luggage lamang ang nakita niya rito. Ang isang malaking luggage umano ay naglalaman daw ng 50 million pesos cash, habang ang maliit na luggage ay may lamang 30 hanggang 40 million pesos. Samantala bukod umano sa mansyon ni Ko sa Pasig City ay binabagsakan din umano ng kickback ang parking lot ng isang hotel sa Taguig City kung saan umano may pag-aaring penthouse si Ko. Kahapon natanong si DPWH Secretary Vince Dizon at ang kaap sa napabalitang air assets na nauugnay umano kay Ko. Matatandaang may ulat na lumbas na may ilang air assets si Ko na umano'y wala na sa Pilipinas. Kahit nasa Malaysia, sa Singapore yan, hindi yan maibebenta. Hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na re-register doon sa bansa na kung saan siya unang nirehistro. Hindi pwedeng dual citizen. Kumpiyansa naman si Dizon na may maghihimas ng rehas na dawit sa korupsyon sa Kapaskuhan. May pinahapyaw na rin siya. Ang unang kasong magamang ipa-file ng Ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan 1st District, 26 people. Kampante kami na yung 26 na yon sa Pasko sa kulungan magpapasko lahat siya. 20 DPWH personnel.